Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan ho natin ngayon, ito hong inabot ni Sara na pambabara dito po kay George Garcia ng COMELEC. Kasi ho, lagi nilang ipinagmamalaki, di ba may impeachment na totohanan na naka-file na talaga laban kay Sara. Patong-patong na impeachment cases. Ngayon, ang pinagmamalaki nila, which is, I believe, ito po ang purpose nitong narrative na to na meron siyang 32 million na boto, pinakamalaki na boto at mandato raw yun, nakaatang sa kanyang balikat, no, na inilaan sa kanya o inatang sa kanya ng kanyang mahigit sa 32 million voters. Tapos i-impeach lang siya ng mga ni hindi man lang nakakalahati ng boto na nakuha niya. Ganyan po yung narrative ng kampo ni Sara. At maging ni Sara. Diba? Ibig sabihin po nito, unang-una, pampagalit na naman ito sa taong bayan. Na dapat kayong mag-react, dapat kayong magalit kasi yung binoto nating 32,200,000 ay i-impeach lamang ng mga kongresista na hindi man lamang naka 1,000,000 o kalahating milyon ang boto. Which is totoo. Kasi district yan eh. Di ba? District lang yan. Maging yung mga sectoral representatives, hindi naman yan kaka-million kada seat nila. Hindi ho. 2% lang ata. 2% lang sa kabuang boto ang dapat makuha nila to get the one seat in the House. Now, sabi po rito ni George Garcia, baliwala yung 32 million votes mo. Diba? Sabi niya ito, COMELEC chief kay VP Sara, 32 million votes mo di uubra sa impeachment. Hindi pwedeng gamitin ng isang impeachable public official. And take note, pareho po silang abogado. Hindi, abogada pala si Sara. Hindi pwedeng gamitin ng isang impeachable public official ang kanyang mandato sa pamamagitan ng boto para lang hindi siya mapatalsik o mapaalis. Kasi kinakailangan kahit presidente ng republika ay pwedeng ma-subject sa tinatawag natin na impeachment, sabi po ni George Garcia. At ito po ay isang facts. 'Di ba? It's a fact, katotohanan. Okay? So yung mga DDS, nako, meron na naman po kayong bagong ibabash, 'di ba? Bago yung ang style po ng mga to, nagkakandak po sila ng tawag dito yung lifestyle check. Titignan nila yung relo, titignan nila yung sing-sing. Ganyan ginagawa nila. Right click nila. Pag-post muna nila sa FB, right click nila. Tapos iano nila Google Lens para makita nila na, uy, ganito pala yung kinita niya. Parang ganito. Teka, meron ba to? Okay, so search with Google Lens. Ewan ko lang kung nakikita ninyo. Yung damit. Ay, wala. No results eh. Ganun ang ginagawa nila. Magkano yung salamin, magkano yung sing-sing, magkano yung relo. Ganun ang ginagawa po nila. Gawain ng mga kakamping kaya nung araw. Tapos ngayon ginagawa rin nila. Natuto sila ng technology at ginagamit din po nila ngayon. Okay, so baradong-barado. Alam nyo kasi, talaga namang dapat ma-impeach si Sara. Maliwanag na po. Kumbaga unearthed already ng Committee on Good Government, 'di ba? And accountability kung anong paglustay ang ginawa nila doon sa pera na puro confidential funds sa DepEd at sa OVP. Paulit-ulit na ginagawa. 'Di ba? Iba yung paliwanag niya kila Risa Ontiveros at Amy Marcos noong 2023 doon po sa budget briefing. Tapos nung nag-submit na sila ng liquidation nila sa COA, sinunod na nila yung tamang category na binabanggit doon sa Joint Circular 2015-01 na kung saan sinasabi doon kung ano ang dapat at saan dapat gamitin at paano gamitin ang confidential funds. Diba? Mga bagay na may kinalaman po sa seguridad natin. Ito'y ibinibigay ang pondo na yan sa mga private government entities na may kinalaman para po dyan sa seguridad natin. Ang education, wala. Ang OVP, walang kinalaman. Wala nga silang ibang mandato eh.
maliban sa magreserba lang. Ibig sabihin, get ready in case na kailanganin siya ng pagkakataon na humalili na sa Pangulo, temporary in nature or permanent in nature. Wag namang mangyari, kawawa ang Pilipinas, Kisara. 'Di ba? So ngayon, eto si George Garcia. Hindi ko alam kung paano kung nag-usap pa silang dalawa, pero tama naman ho yung sinabi nitong si George Garcia na walang kwenta yan. Hindi uubrang ibala, ipananggalang. Anong gusto niyang mangyari? Yung nasa likod ng thumbnail na to, ng picture na yan, ganyan magrarally yung 32 million na bumoto kay Sara. Aba, putya, di kasama pala dyan na dapat na lumabas yung mga Marcos loyalist, yung mga supporters na bumoto sa kanya. 'Di ba? Hindi ho tama kasi yung narrative nila na binitbit lang ni Sara si BBM nung nakaraang eleksyon. Kaya naka 31.6 million, siya naka 32.2, mas marami. Ibig sabihin, siya na yung bumitbit. Hindi. Wala namang talagang tao mga Duterte. O tingnan nyo kung totoong meron. Isipin nyo to the point na pinakamatinding rally na po sa balat ng lupa. May bayad pa. 600 lang ang dumating sa EDSA Shrine. Tapos hindi pa tumagal ng 1 oras, naglaho. 'Di ba? Ang sumunod na araw, pawala ang tao. Oh, tapos hindi man lang sila sinisipot ng mga Duterte doon. Dumaan daw si Sara doon, nagpa-picture lang. Paano na-call out na? 'Di ba? Na ba't hindi man lang ninyo binababaan? Nandiyan lang naman kayo sa Mandaluyong. Wala naman kayong trabaho. Gala ka lang ng gala, may threat sa buhay. Ay nako, Sara. 'Di ba? Ayan na. Iwan muna natin to.